Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Ben 10, Race Against Time. Halina't simulan na natin. Sa gitna ng Bellwood, isang misteryosong kontrabida ang nagsimulang manayra ng mga tindahan at mga sasakyang nakaparada sa paligid. Dahil dito, napansin siya ni Ben na agad na nagpakita na nakatransform bilang Heat Blast upang pigilan ang kalaban. Dahil oras na ng gabi, nagreklamo pa si Ben at nagtanong kung hindi na lang ba pwedeng ipagpaliban hanggang kinabukasan, ngunit dahil walang sagot ang kontrabida, sinimulan na niya ang laban at naghagis ng ball ang apoy sa mukha ng misteryosong kalaban, dahilan upang tumilapon ito at bumagsak sa loob ng isang tindahan. Matapos ang unang atake, sinubukan ni Heat Blast na lumipad patungo sa kontrabida upang tapusin na ang laban, ngunit nahuli siya ng isang bug zone ng enerhiya na ikinulong siya sa loob ng isang higanteng bula. Pagkalipas ng ilang segundo, pumutok ang bula at bumagsak si Ben sa isang basurahan. Pagbangon niya, dumating ang mga pulis at inutusan siyang tumigil, ngunit habang sinasabi ni Heat Blast na kontrolado na ang lahat, biglang sumulpot ang mga tauhan ng kontrabida at inatake ang mga pulis. Napagtanto ni Ben na wala silang laban, kaya gumawa siya ng pader ng apoy upang paghiwalayin ang dalawang grupo at hinarap niya mag-isa ang mga alien na sundalo, madaling pinabagsak ang lahat. Sa huli, pinakawalan ni Heat Blast ang isang malakas na bug zone ng apoy na nagliyab sa helmet ng kontrabida na parang astronaut, at bigla itong naglaho. Kahit may pagdududa, wala nang magawa si Ben doon kaya pinatay niya ang pader ng apoy at natapos ang kanyang transformasyon, bumalik siya sa dati niyang anyo. Sakto namang dumating sina Grandpa Max at Gwen upang kausapin siya. Akala ni Ben ay hindi pa tapos ang laban kaya iminungkahi niyang ipagpatuloy ang paghahanap sa natitirang mga tauhan, ngunit sinabi ni Max na mas mabuting ipagpaliban iyon at umuwi na bago pa maghinala ang mga pulis. Bagamat naiirita, sinunod ni Ben ang payo ng kanyang lolo at bumalik sa kanyang normal na gawain sa paaralan kinabukasan. Pagdating niya sa eskwela, narinig ni Ben ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa mga nakita nilang Heat Blast at sinubukan niyang makisali sa usapan, ngunit hindi siya pinansin at umalis lang ang mga ito sa hagdanan. Si Gwen naman ay kumukuha ng mga litrato para sa yearbook nang biglang lumitaw si Ben sa harap ng kamera. Matapos makunan ng litrato, nagsimulang ikwento ni Ben ang tungkol sa mga kontrabidang hinarap nila. Ngunit sinabi ni Gwen na kalimutan na niya iyon dahil tapos na ang bakasyon at kailangan na nilang mamuhay bilang normal na mga bata. Sinikap ni Ben na magmukhang ordinaryong estudyante, ngunit hindi siya nagtagumpay at naging pantirya siya ng mga bully na dinikitan ng chewing gum ang pintuan ng kanyang locker. Habang nililinis niya ito, dumating ang mga bully at tinukso siya. Gumanti si Ben sa pamamagitan ng paghagis ng mga chewing gum, ngunit sa malas ay umiwas ang mga bully at natamaan sa mukha ang punong guro na si Principal White, kaya napunta si Ben sa detention. Dahil sa masamang unang araw sa paaralan, pumunta si Ben sa Rust Bucket kung saan sinusubukan ni Grandpa Max ang isang sandatang laser na hugis wrench. Pagod na sa pamumuhay ng normal, sinabi ni Ben na mas gusto niya ang buhay bilang bayani at iminungkahing ipaalam na niya sa lahat kung sino talaga siya. Ngunit tumutol si Max at sinabing kailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan sa lahat ng oras. Bagamat naiinis, pumayag si Ben at umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Samantala, sa malayo, galit na galit ang kontrabidang may helmet sa kalawakan dahil hindi mahanap ng kanyang mga tauhan si Ben. Matapos kumalma, inutusan niya ang mga sundalo na ipagpatuloy ang paghahanap at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang silipin ang kalawakan, kung saan nakita niya ang isang buong armada ng mga barkong alien na papalapit. Walang kamalay-malay sa nalalapit na pagsalakay, bumalik si Ben sa paaralan at sinubukan muling makibagay, sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng pagsali sa talent show. Tinanong siya ng mga babae kung ano ang kaya niyang gawin at muntik na niyang gamitin ang Omnitrix. Ngunit napigilan siya ni Gwen at sinabing ilagay ang relo dahil sila raw ay magtatanghal bilang mga illusionist, kung saan si Ben ang magiging assistant niya. Matapos muntik mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, pumunta si Ben sa restaurant ni Mrs. Dalton para kumain. Napansin niya ang isang kakaibang simbolo sa cash register at sinubukan itong tukuyin, ngunit sumuko rin. Maya-maya, dumating ang mga bully at tinukso siya muli. Dahil dito, ginamit ni Ben ang Omnitrix at nag-transform bilang gray matter upang patayin ang kuryente at sirain ang mga makina. Nang muling bumalik ang kuryente, umikot ng mabilis ang mga display at bumuhos ang pay sa lahat, lalo na sa mga bully.
Pagkatapos nito, nakita ni Ben si Gwen na nag-e-edit ng mga larawan para sa yearbook at napansin nilang may kakaibang anyo sa isang litrato. Doon nila natuklasan na ang kontrabidang may maskara ay nakatago pala sa blur ng larawan at alam nito ang tunay na pagkakakilanlan ng gumagamit ng Omnitrix. Dumating si Grandpa Max at sinabi na ang kontrabida ay si Ian at konektado sa isang sandatang tinatawag na Hands of Armageddon, isang artifact na kayang magbukas ng dimensional portal at magsimula ng pananakop ng mga alien. Nagpunta sila sa lihim na punong tanggapan ng mga plumber sa ilalim ng lupa, kung saan nakilala ni Ben sina Mrs. Dalton at Principal White bilang mga undercover na miyembro. Ipinaliwanag nila na sinubukan na nilang sirain ang artifact noon, ngunit masyado itong makapangyarihan. Nang salakayin ng hukbo ng kontrabida ang pasilidad, sumiklab ang labanan at sumama si Ben sa pagtatanggol, habang ang mga plumber ay kumuha ng mga sandata upang labanan ang mga mananakop. Ngunit kahit armado, hinabol pa rin ng mga retiradong sundalo ang mga alien gamit ang mga ordinaryong kagamitan at madali silang natalo. Habang naglalaban ang lahat, nag-teleport si Ian palapit sa mga kamay ng Armageddon at sinubukang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang i-activate ito, ngunit sa hindi malamang dahilan ay walang nangyari. Dahil sa pagkadismaya, tumingin ang kontrabida kay Ben na pumipili ng alien sa Omnitrix. Nag-teleport siya palapit dito at binuhat siya palabas ng hindi napapansin ng iba. Sa kalsada, hinawakan ni Ian ang Omnitrix na biglang nagpalit ng kulay at kumislap ng kulay lila. Sa desperasyon, nagawa ni Ben na sikuin siya kaya napabitaw ang kontrabida. Ngunit nang subukan niyang gamitin ang relo para mag-transform, napagtanto niyang hindi na ito gumagana. Walang kalaban-laban, tumakbo ang bata at sumakay sa bisikleta upang makatakas, ngunit hinabol pa rin siya ni Ian gamit ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang isang kotse na humahabol sa kanya. Sa ganitong paraan, naipit ng kontrabida si Ben sa isang eskinita. Nag-teleport si Ian at naiwan silang dalawa lamang. Ipinaliwanag ni Ian na ang kanyang lahi ay kayang manipulahin ang oras, kaya nagawa niyang baluktutin ang mga molekula nito upang bigyan si Ben ng ilusyon noong una silang nagkita. Ngayong sila na lang ang magkasama, sinabi niyang kailangan niya ang Omnitrix upang maibalik ang kanyang lahi, ngunit tumanggi si Ben na ibigay ito. Lumapit ang alien upang kunin ito sa pamamagitan ng puwersa, ngunit biglang dumating ang lalaking mula sa diner na may dalang baril ng plumber at binaril ang kontrabida sa balikat, dahilan upang mag-teleport ito palayo. Matapos siyang iligtas, sinabi ng matanda kay Ben na umuwi na siya agad. Sa kanyang silid, nagulat si Ben nang makita ang kanyang lolo. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari at sinabing pinatigil ni Ian ang paggana ng Omnitrix. Ngunit nang suriin ni Max ang relo, napag-alaman niyang maayos na ito. Ipinaliwanag niya na kailangan ni Ian ang Omnitrix upang paganahin ang mga kamay ng Armageddon at pinayuhan si Ben na umalis ng bayan. Tumanggi si Ben at nag-alok na siya mismo ang haharap sa kontrabida kasama ang mga plumber. Wala nang magawa si Max kundi pumayag. Kinabukasan, nagreklamo si Ben kay Gwen na hindi na magpapakita si Ian at hindi niya ito matatalo. Pumunta siya sa korte ng paaralan na walang tao, ngunit sinundan siya ng principal na si White. Napaalis niya ito, ngunit biglang umatras ang oras at naitulak si White palayo. Muling kumislap ng lila ang Omnitrix. Sinubukan ni Ben na tumakas, nahuli siya ni Ian at sinubukang kunin ang Omnitrix. Inactivate ni Ben ang fire alarm at sinamantala ang pagkakataon upang atakihin ang kontrabida. Ngunit napilitang mag-transform bilang Diamond Head. Nagawa niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang kapangyarihan at napaatras si Ian, ngunit nakatakas din ito. Kasama ng iba pang mga estudyante, dumating si Gwen sa court at napansin ang bakas ni Ian sa mga kristal ni Diamond Head na papunta sa pinto ng changing room. Paglabas ni Ben mula sa banyo, sinabi niya kay Gwen na gagawin niya ang gusto ni Ian at haharapin niya ito ng mag-isa. Pumunta ang bata sa isang plaza sa gitna ng bayan, ngunit nagulat siya nang makita si Lolo Max. Nang makitang mag-isa ang kanyang mga apo, tinanong niya kung ano ang ginagawa nila. Ikinwento ni Gwen ang plano ni Ben na ikinagalit ng kanilang lolo. Matapos sabihing napakadelikado at maling ideya iyon, pinapunta ni Max ang lahat sa Rust Bucket. Ngunit bago pa sila makasakay ay sumabog ang sasakyan. Biglang lumitaw ang mga sundalong alien ni Ian at dinakip ang pamilya Tennyson, dinala sila sa bodega sa punong himpilan ng mga plumber.
Nagising si Ben at napagtantong nakabitin silang lahat sa mga kadena. Dumating si Ian at sinubukan ni Max na kumbansihin itong palayain ang kanyang mga apo kapalit ng Omnitrix. Tinuwanan lamang ito ng kontrabida at pinaputukan ng enerhiya na muntik ng ikabagsak ni Max. Pagkatapos, lumapit si Ian kay Ben at ipinaliwanag kung bakit 10 minuto lang ang tinatagal ng transformation ng Omnitrix. Ayon sa kanya, may seguridad ang relo upang pigilan ang alien DNA na tuluyang mangibabaw sa DNA ng gumagamit. Ipinagyabang din niyang kaya niyang sirain ang sistemang iyon upang maagaw ang katawan ni Ben. Ipinaliwanag ni Ian na 200 taon na siyang nasa mundo at sa tuwing ginagamit niya ang kapangyarihan sa oras ay lalo siyang nanghihina. Kaya balak niyang kunin ang katawan ni Ben upang magamit ang buong potensyal nito sa pag-activate ng Armageddon at pagbubukas ng portal para dalhin ang kanyang lahi upang sakupin ang mundo. Habang nakagapos si Ben, pinakialaman ni Ian ang Omnitrix at napilitan siyang mag-transform. Lumitaw ang mas bata at mas malakas na bersyon ni Ian. Nagpasalamat ang matandang Ian kay Ben sa sakripisyo nito at nagsabing hindi maaaring magkasabay ang dalawang bersyon ng iisang tao sa mundo bago ito tuluyang naglaho. Sinubukan ni Gwen na kausapin ang pinsan niya sa loob ng katawan ni Ian, ngunit sinabi ng bagong Ian na wala na si Ben at malaya na siyang sakupin ang mundo. Muling pinaandar ng kontrabida ang mga kamay ng Armageddon na nagsimulang magliyab, at lumitaw ang mga sasakyang pangkalawakan malapit sa mundo. Habang abala si Ian sa pagbubukas ng portal, inutusan ni Max si Gwen na itulak ang wrench gamit ang kanyang paa. Nagawa niya ito at na-activate ang mekanismo na nagpalabas ng laser, napalaya ang kanyang lolo at pagkatapos ay siya rin. Pinatago ni Max si Gwen habang sinusubukan niyang pigilan ang portal. Gumamit siya ng cable na may mataas na boltahe at kinuryente si Ian habang dinadaloy ang kuryente sa artifact upang mapigilan ang Armageddon. Nang makita ni Gwen na handang magsakripisyo ang kanyang lolo, patuloy niyang kinausap si Ben sa loob ng katawan ni Ian. Sa wakas, nagising ang kamalayan ni Ben at nabawi niya ang kontrol sa sarili. Matapos ang panloob na pakikipaglaban, ginamit niya ang kapangyarihan ni Ian upang talunin ang mga sundalo nito at palayain ang mga plumber. Nagbalik si Ben sa anyong tao at tinulungan ang kanyang lolo. Nang madiskonekta ni Max ang mga cable, tumigil ang portal at naglaho ang mga sasakyang pangkalawakan, bumalik sa kanilang dimensyon. Habang papalapit si Ben sa grupo ng mga plumber, napansin niyang tila huminto ang oras. Biglang lumitaw ang matandang bersyon ni Ian at inihagis siya sa pader. Upang makaiwas, nag-transform si Ben bilang Wild Moth at nagawang umiwas sa mga atake. Tinamaan niya ng ulo ang kontrabida at napalayo ito. Ngunit pinaputukan ni Ian si Gwen kaya napilitang iligtas siya ni Ben. Sa huli, malakas na inatake ni Ben si Ian at ibinagsak ito sa portal, na tuluyang nasira at naglaho kasama ang kontrabida. Pagkatapos ng lahat, pumunta ang pamilya Tennyson sa talent show ng paaralan. Sa huling pagtatanghal, nagpakita si Ben bilang Wild Moth sa entablado habang dinidistract ni Gwen ang mga manunood. Nang malapit nang matapos ang 10 minuto, kumislap ng pula ang simbolo ng Omnitrix. Tinakpan ni Gwen si Wild Moth ng kurtina at pagkalipas ng ilang segundo ay lumabas si Ben sa kanyang anyong tao. Namangha ang lahat, kahit ang mga bully. Kahit pumangalawa lamang sila sa paligsahan, ang pinakamahalaga ay napatunayan nilang tunay silang mga plumber at muli nilang nailigtas ang mundo. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.